a day before nung hearing ni Tulfo dyan sa Senado na kung saan hindi dumating si Robles, ayon sa ating source ay lumipad siya sa Japan. Lumipad si Melionario sa Japan para anong gawin niya doon? Raffy Tulfo. Ipatawag mo ang immigration, kung sino may patawag mo, pero lahat nga kasabwat nila yan dahil ang immigration is under the roof of Remulla. But sa inyong mga kaalaman, para sa inyong kaalaman mga kababayan, a day before po, ayon sa ating source o sa ating puting ahas, lumipad si Robles papuntang Japan at kararating lang noong Pebrero 8. Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Tulfo, hinahamon kita. Ikaw ang magaling dyan. O paimbestigahan ko, NBI, forensic, lahat ng mga ahensya, DICT, chuchu-chuchu, anuhin ko yan, ibabangga natin itong mga lone bettors, eklabush. Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina ang Melionario para doon nila lutuin ang mga mananalo na mga loan bettors. Na-mention mo din yan sa unang, ipasumon mo ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan for 1 week mga kababayan. Kaya hindi siya naka-attend nung second hearing kasi pumunta ng Japan. Ang ginawa ni Robles, nagkaroon ng proxy na magre-represent sa kanya at doon sa second hearing na yun, kung napanood din nyo, itinanggi na nung isa sa mga resource person doon na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing sinabi hindi kaya. So, naglaban bawi yung kanilang statement. Pero, nung first hearing, sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. Mga kababayan, sukang-suka na tayong lahat sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil gusto talaga kayong gawing mangmang, gusto kayong gawing polboronic, gusto nilang kunin lahat ng pera ninyo. Kayong mga OFW, lahat tayo actually, whether you are tendera, construction worker, lalo na sa Pilipinas, kayo po ang nagsasakripisyo. Imagine niyo ang general manager ng PCSO na si Melionario nagsasarap ng bakasyon sa Japan. Kaya ang sagot ko, anong ginawa mo doon? Anong ginawa mo sa Japan? February 8, mat-check yan ng immigration para mapatunayan dito kung tama yung sinasabi ng ating source. Kaya nga tinutulungan natin, dapat nga tayo ay katuwang para masusog ito mga buwakan ng inang ito. Pero habang tayo ay nagiging critical tayo sa gobyerno ni Butod, gusto nila tayong gurgurin lahat. Pero hindi sila magwawagi kasi mas marami tayo. At ikaw, Melionario, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, 'di ba? Yung si binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba, ayon sa aking puting ahas, na kaibigan ng Pokpokita na idinala ni Robles ayon sa kanya sa Raffles Makati. Ang mga Pokpokita po ay nanalo sa loto. In what way? Itong first luck ni Melionario ay nakuha pang magpanalo ng mga Pokpokita na girlaloo na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit o na pinagdadalhan ng mga Pokpokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto, imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag Pokpokita ka lang na chumuchurba ka, panalo ka na. Dahil dinadala nila at chinuchurba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Okay? Yung mga big time. Hindi ko alam kung high roller lang ba o sindikato or what. Hindi nabanggit dito. Pero dyan po dinadala, ayon dito sa ating balita, Miss Maharlika, dyan po dinadala, nahuli ko na nagdala. Ayan, baka mamagorgor to. Sabi, nahuli ko na nagdala ng mga Pokpokita. Itong si GM, hindi yan alam ng kanyang Jusawa. Alam mo na ngayon. Puntahan mo yung Raffles. Alam niyo, sweet-sweetan kayo. Hindi kayo magiging masaya lang sa nakaw ng pera. Ibubukila namin kayo dito. Dahil maraming puting asa nakakita sa inyo. Sabi niya, Miss Maharlika, gamit po yung mga high roller na mga Chinese. Dinadala po ang mga babae dito sa Raffles Residence.
Actually, ang sabi ng ating dito, concerned citizen, actually, Miss Marlica, barya lang po yang sa PCSO eh. Mas marami ang ninanakaw nila butod dyan sa Congress. Ngayon, Tulfo, challenge sa'yo, tawagin mo ang immigration para pasinungalingan yung sinabi ng source ko na 1 week nagbakasyon si Robles sa Japan. Nagra-raffle sila doon sa Japan. Doon sila nagbibigay ng mga panalo. So, eto yung ugat ng kahirapan nating lahat. Sino si Robles para mag-party-party sa Malacanang? Siya lang naman ay kasabwat ni Lisa Smugs sa mga Black Ops operation na pag-usapan namin ni Sasyan para sirain tayong lahat. At ngayon, hindi pa nakontento sa pagpapanalo ng mga loan bettors, nagbabayad pa po ng pokpokitang mga girlaloo at dinadala nga sa Raffles Residences ayon sa ating source. Paano ko naman malalaman nun? Wala naman ako dyan sa Raffles, di ba? So gusto iparating sa inyo ng mga taong nakaka-witness ng mga kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Kaya nga ang kanilang sagot sa atin as bilang kritikal ay tirahin ng tirahin si Maharlika. So ito mga kababayan, ay patuloy na nag-hunt sila ngayon o nagre-recruit ng mga trolls para kontrolin nila yung narrative na you forget about the issue ng loan better nang sama-sama tayo maging milyonaryo na pagiging pulboronic nicotine. Kasi itong tatlong issue na ito actually at itong pagbabayad sa mga kongresista para doon sa People's Initiative at itong sa ICC, ito yung mga top issue na makakapagbagsak kay Kuting Jr. Makakapagbagsak kay Butod. Dahil nga si Kuting Jr. ay sunod-sunuran nga lang yan. Mismo na ang kapatid niyang si Amy Marcos na nagsabi na siya ay napapaligiran ng mga demonyo. So, ibig sabihin, siya ay nagpapatukso sa mga demonyo. Gusto nila yung mga nakapaligid kay Lisa Smugs, kay Butod, na mga oligarchs, na mga sindikato, mga pulboronic, yung mga pinalaya nila, mga smugglers, sila ang kalaban natin. At ako po ang target nila. Dahil ako ang isa sa pinakamaingay dito. Ano, I have to thank Pangulong Duterte na nakumpirma niya yung ating mga revelasyon. At nagiging powerful ang ating boses kasi hindi na lang ito hearsay lang. May mga personalidad katulad ng former president na hindi magsasalita yan kung wala siyang personal knowledge about it. So dahil lumalakas ang mga maharlikang Pilipino from start nung August of 2022, di ba? Ang iba sa inyo hindi naniwala. Ang sabi ninyo ay nabayaran lang si Marlica, hindi lang napagbigyan ng pwesto at hanggang ngayon yan pa rin yung mga paninira nila sa akin na ako po ay hindi nabigyan ng pwesto kaya ako nagsasalita. Ulitin ko muli, hindi ako qualified at hindi ako nag-apply. Isa na inilabas na ni Lisa yung application ko na ako ay nag-apply for that position for whatever. Pero dahil nga, mga kababayan, super powerful na ang ating laban ngayon at nahuhubaran na sila, unti-unti na yung mga korupsyon sa PPA, yung korupsyon sa PAGCOR, korupsyon sa Bureau of Customs, korupsyon sa BIR, lahat ng korupsyon sa Malacanang, pagtatarantado sa mga empleyado, hinuhubad na natin, pinapakita na sa inyo the reason why gusto nila tayong targetin, tinatarget na nga tayo kasi nga effective at totoo.